wala karon. So our teaching for tonight, ang talk number 2 mga igsoon sa leaders conference, nagisgot ni about pray. So last week nagisgot man og rejoice or being joyful. So karon atong hisgutan nga pag-ampo. So karon mga igsoon, nagisgot ta og Christian joy. Kini siya independent ni sa tanan nga mga butang. Unya duna ni siya iyahang kaugalingong tinubdan. Unsa iyang tinubdan mao ni ang makanunayon nga presensya sa Ginoo. So aron di ay duna tay makuptan nga kanunay nga lawom nga kalipay mga igsoon, which is katong Christian joy nga gi-discuss na to last week. Dapat di ay dunay makanunayon nga presensya sa Dios. Unya ang matuod nga Kristiyano mga igsoon, dapat dili gyud niya mawala no ang kana siyang lawom nga kalipay or joy tungod kay dili niya buhian ang atong Ginoong Kristo, no? In our hearts and in our minds, brothers and sisters, dapat walay buhiay, no? Makanunayon. Ang next, brothers and sisters, ang pag-ampo sa scriptures, daghang mga model ni ini. Sa Old Testament, makita nato si Abraham nga siya naglakaw uban ang presensya sa Ginoo. Iyaha kining nadungog ug iyahang gituman ug unsa man ang mando sa Ginoo nga test raman ang ato ang amahan nga si Abraham. Like this one no, nga makita nimo sa picture, padong naunta niya kanang ihalad ang iyahang bugtong anak nga si Isaac. Instead, gipugnan siya sa anghel. Giingnan siya nga dili na mao ang pahalad kun dili na ay ram, no? Mao na naapoy nakita, na ram nga mao toy ihalad instead of Isaac. So ana diya makita mga igsoon. Kunya next sa Old Testament mismo si Moses. Gikan sa nagdilaab nga kahoy, no? Na siya ay nakig-communicate siya, nakig-istorya sa Ginoo mga igsoon. Unya dili lang kay kanang kausa kundi sa matag karon og unya. Si King David sa Old Testament mga igsoon, ginganan siya the king after God's own heart. Siya mao ang nagpangama ni shepherd, no? Og nagampo para sa iyahang mga katawhan. So ni praise siya in behalf, brothers and sisters, sa iyahang mga katawhan. Ang ato ang Ginoong Hesukristo mao sad ang model sa ato ang mga pag-ampo. So most important events were accompanied by prayer, no? Kita ni siya mga igsoon sa tibok kinabuhi sa ato ang Ginoo. He was in constant communion of love with the Father. So sa ato pa day mga igsoon kita, no? Karong gabi una is also challenge, no? Is also reminded nga kanunay ba, constant ba ato ang communion sa gugma, no? Sa amahan. Nya ang atong Ginoong Hesukristo kanunay nga naghimo sa kabubuton sa amahan, no? In fact, niingon siya sa John 4 verse 34, "My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work." Mao day mga igsoon ang iya day pagkaon, mao ang paghimo, no, sa kabubuton sa Dios Amahan. Nya humanon ang iyang ang trabaho. Mao to nga pagkamatay niya niingon siyang it is finished. Be with Jesus, pray like Jesus. Christ is always in our midst, brothers and sisters, and wants to speak to our hearts. So, matag karon og unya day, no?
makanunay na ang ato ang Ginoong Kristo, no? Nga ganahan siya, no? Nga makighinabi kanato pinagi sa atong kasing-kasing. Ang atong pagampo is putting oneself in the hands of God. So when we pray, brothers and sisters, atong gibutang atong kaugalingon, no? Ngadto sa mga kamot sa Dios. Nga eventually, we are willing and we are open and accepting whatever be God's answer, brothers and sisters. Sa kantikol ni Mama Mary sa Luke 1:46 to 47, her prayer was characterized by generous faith and offering of her whole being. Mo na ang Mary's canticle, brothers and sisters. Offers and prayer o niya ang tibok niyang pagkasiya. And being alone with Jesus, no, nasa Lucas 10:39, ang mga tao ng lingkod at the feet of Jesus and listening to Him. To become with Him, we have to listen to Him, brothers and sisters. So, how can we listen? In the silence of our hearts. It is in our hearts, brothers and sisters, nga siya no ni communicate. It is during the times nga we are tempted, perhaps nga gikapoy ta, dili ta ganahan or wala tay gana. It is Jesus who is knocking in our hearts, brothers and sisters, to follow Him, to listen to Him, and to be with Him. Nasa atong kabinan card, mga igsoon, na diri pray every day, read scriptures every day. Yeah. Ang ato ang armas, constant prayer should be in our spiritual DNA. Dapat di ay makanunayon ang pagampo. Dili lang sa panahon nga ato alang gi-allocate ang pagampo, kundi every moment. So dunay level sa prayer, primero magampo ta, no? Conversation with our Lord associates the body with the interior prayer of the heart. So kung say nasa atong kasing-kasing, atong ipadayag sa Ginoo. Unya na ikaduha, meditation, mag-reflect ta mga igsoon. So primero siguro magsugod sa pulong sa Dios. Unya unsaon nato, no? Ang paghimog mga lakang aron at kita mahimong usa, no? Sa gugma sa ato ang Ginoong Kristo. Yeah, contemplation, a simple gaze upon God in silence and love. So, ang pinakalisod ko nung nga buhaton mga igsoon mao ang dili pagbuhat og bisan unsa. The hardest thing to do is to do nothing. Mao kuno na mga igsoon. Kung bisan kinsa ang mga tao nga mo try ana, no, they will really fail, no, just to do, think, feel nothing, no, lisod na. And it is during the contemplation, brothers and sisters, manigiingon niya, simple gaze upon God in silence and love. If we like purify ourselves from all the thoughts that we have, all feelings, cleanse our minds and our hearts to all, brothers and sisters, managitawag og contemplation. And the gift of God is the union with God is always God's initiative. We simply respond. So ato ang respond niya mga igsoon, perfect silence. Unya in that silence, let us absorb His love and feel, no, the warm embrace of God, brothers and sisters. Unya in prayer, wala say formula, no, wala say set nga mao gini unsaon pag-pray. Nya ang pinaka-importante ra gyud ang ato ang desire to connect with God and deepen our personal relationship. So atong palawman, no, ang ato ang relasyon sa atong Ginoong Kristo. Unya kanot sa ata mo aron sa ingon mga igsoon, moment by moment we can enjoy. Ano siya mga igsoon. Next, ang direction, atong strengthen ang ato ang core mga igsoon. How would we strengthen the core? By
unsa na, strengthening our prayer. Prayer as an essential element nasa Philippians 4 verse 6. Ang pangutana is, are you connected? Ano yung principal goal? Connect with God. How do we connect? Study, no? Study through the scriptures, through our daily nga experience, no, sa atong mga encounters, sa atong sa atong kaigsuonan, even sa atong business, even sa the way we think, brothers and sisters, no. Let us deepen our knowledge as we connect God in a daily basis, brothers and sisters. Prayer, an essential element. Okay? Prayer is not simply an activity, pero relasyon di ay siya. It's a connection. The call is to transforming union, no? Transforming union with God. Kanya mura siya atong amigo, ang Ginoo mga igsoon nga atong sultian. Whatever in our thoughts, let us talk to Him. Prayer must be considered the centrality of the family. Dapat di ay no? The Christian family is the first place of education in prayer. So, ana na to i-cultivate, mga brothers and sisters, ang connection sa Ginoo diha mismo, no, sa pamilya. Prayer is to entrust ourselves and all whom we hold dear to God. So mana na diri caption nga, real families pray together and pray for each other. Pray together and pray for each other. Same also, brothers and sisters, dinhi sa atong community, we can be real family member extended diri sa community if we pray for each other. Starting tonight, brothers and sisters, and for the rest of our lives, let us pray one another. Our mission anchored in prayer. Ano siya sa Acts 2 verse 42, the faithful devoted themselves to prayers. So, i-devote na to itong tagsa-tagsa ko galingon sa pagampo. Si Saint John Paul II, God takes up His dwelling in the heart of the believer. It becomes easier to serve others. Kung naadi ay ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, sayon raday ang pagserbisyo. Sayon raday ang pag-agwanta, no, sa atong mga isig kaingon. Kung pananglitan sila, di mo atin og prayer meeting, dili mo tubag, o niya mo atin lang kung sa ilahang balay, and so on and so forth. Prayer for spiritual growth. Dapat ato sa diing iampo nga kita motubo. The prophet drew from prayer the light and strength to faith and conversion of heart. So, diri no ang mga propeta ni Basi ni kuha og kusog, mga igsoon. Kunya, there is need for deep level of intimacy with God. So mao ni ato ang journey. Matag usa, mga igsoon. Ang important points to remember, the love of God. Gugma sa Dios nga tungod aning maong gugma kita karon, nahimugso ug kita karon atong na enjoy, no, of what we are enjoying right now, the very lives that we have, the wisdom of God, mga igsoon, no, nga ang Ginoo, no, maoray mo padayag, maoray mo hatag na tog enlightenment. Siya man ang gitawag og God the light, meaning He will enlighten us all things, mga brothers and sisters, if we ask the Holy Spirit to guide us, empower us, and be with us every step of the way. We will never fail, brothers and sisters. Kanya, the power of God, no, cling on His might, cling on His support, cling on His kanang iyahang walay kinutubang gahom, mga igsoon. As we claim on that power, Lord God, brothers and sisters, the Lord is telling us that nothing is impossible with Him. So sa Philippians 4 verse 7, then the peace of God that surpasses all understanding will guard our hearts and minds in Christ Jesus. Managiyon sa Philippians 4 verse 7. Sa 13 ani, nagisgoto siya nga
For I can do all things through Christ who strengthens me. Sa 7, nagingon siya nga, the peace of God that surpasses all understanding. Maoy mo'y mo unsa na mo guard sa atong mga kasing-kasing ug una-una. Unya ang point of reflection, brothers and sisters, karon, as leaders who are truly men and women of God, people with an ardent desire to dwell in God's presence, to listen to God's voice, to look at God's beauty, to touch God's incarnate word, and to test fully God's infinite goodness. Mo na atong reflection. Are we truly men of and women of God? No, nga dunay ardent desire to dwell in God's presence. In short, brothers and sisters, ang kini nga pangutana, kumusta naman ang ato ang prayer time? Mana siya mga ito. Kumusta naman ang ato ang pag-connect sa ato ang Ginoong Jesucristo? Diha ra kutob ang teaching. So,